Si Daniel ay isang lalaking mag-isang naninirahan sa kanyang apartment habang lumalaganap ang isang nakakahawang sakit sa buong mundo. Karamihan ng oras niya ay ginugugol sa panonood ng telebisyon, pagluluto, pagtulog, panonood ng mga video, at pagmamaneho gamit ang kanyang van. Isang araw, matapos niyang ayusin ang loob ng kanyang van, naglagay siya ng tripod at camera sa loob upang magkaroon ng footage ng kanyang posibleng mga engkwentro para sa kanyang pelikula. Habang nagmamaneho, ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili bilang isang malakas at mabuting tao na naniniwalang lahat ng bagay ay maganda kung titingnan sa tamang pananaw. Tumigil siya sa isang bukas na paradahan at lihim na pinagmamasdan ang isang nakatatandang babae. Ngunit bigla siyang nainas nang makita ang isang lalaking nagyoyosi sa di kalayuan. Naramdaman niyang tila banta ang kumpiyansa ng lalaki, kaya tahasan niyang ipinahayag ang kanyang pagkasuklam dito. Maya-maya, may nakita siyang isang babae na naglalagay ng mga pinamili sa kanyang sasakyan. Nilapitan niya ito at inalok ng tulong, ngunit magalang siyang tinanggihan. Halata ang pagkailang ng babae sa kanyang biglaang paglapit, kaya agad itong pumasok sa loob ng sasakyan. Pagkatapos ng engkwentrong iyon, muling nagmaneho si Daniel upang kumuha ng pera. Habang nasa daan, inilabas niya ang kanyang hinanakit sa mga babae dahil sa patuloy niyang natatanggap na pagtanggi at malamig na pakikitungo. Naniniwala siyang karapat-dapat din siyang maranasan ang pagmamahal, tulad ng iba. Makalipas ang ilang sandali, umuwi siya mula sa hardware store dala ang duct tape, kadena, at pala. Pagsapit ng gabi, pumasok siya sa kanyang kwarto at sinimulang i-edit ang kanyang pelikula. Dito, isiniwalat niyang ang gawaing ito ay inilaan upang wakasan ang pang-aapi at pangmamaliit na naranasan niya sa buong buhay niya. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina, si Janet, ngunit hinayaan niyang mapunta ito sa voicemail. Sa mensahe ng kanyang ina, tinanong siya kung iniinom pa ba niya ang kanyang gamot at hiniling nitong magbigay siya ng balita tungkol sa kanyang kalagayan. Sinabi rin nitong bibisitahin siya kung hindi ito makakatanggap ng sagot mula sa kanya. Ilang sandali pa, sinimulan ni Daniel ang paggawa ng isang kahoy na kama at agad niya itong ikinabot sa loob ng kanyang van. Hapon na nang biglang may kumatok sa kanyang pintuan, dahilan para siya ay magising at magtaka kung sino ito. Nang silipin niya kung sino ang bisita, nakita niyang ang kanyang ina ang nasa labas. Naiinis siyang marinig ang kanyang boses at matigas niyang tinanggihan ang hiling nitong makapasok sa kanyang bahay, kahit paulit-ulit itong nagmamakaawa. Habang tumitindi ang kanyang inis at nauubos ang kanyang pasensya, dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang baril at itinutok ito sa kanyang ina mula sa likod ng pinto. Sa kabutihang palad, nakalayo ito bago pa niya napigilan ang sarili sa pagkalabit ng gatilyo. Sa kanyang sala, maayos na nakahilera sa sahig ang mga gamit na binili niya mula sa hardware store. Mabilis siyang nagsuot ng gloves, kinuha ang mga grocery na iniwan ng kanyang ina sa harapan ng pinto, at maingat na sinanitize ang bawat item. Sa kanyang likod bahay, ipinagpatuloy niya ang pagbabago sa loob ng kanyang van sa pamamagitan ng paglalagay ng kutsan sa kahoy na kama. Habang ginagawa ito, nagsimula siyang magpakalunod sa kanyang pantasya, iniisip ang pakiramdam ng isang babae na nakahiga roon kasama niya. Pagsapit ng gabi, nagmaneho siya papunta sa isang liblib na lugar at naghukay ng isang fire pit. Umupo siya sa tabi ng nagliliyab na apoy, hawak ang kanyang baril, at nagpakalunod sa kanyang malalim na pag-iisip. Sa kanyang paniniwala, kinasusuklaman niya ang mga babae dahil pawang may gusto lamang sila sa mayayaman. Makikisig, at maiinit sa romansa, mga katangiang itinuturing niyang hindi makatotohanan. Kinabukasan, sinimulan niyang sanayin ang sarili sa pagtutok ng baril sa isang imahinasyong target, sabay pagsigaw ng mga mura dito. Nang bumalik siya sa parking lot ng parehong araw, nakita niya ang isang lalaking naglalagay ng mga pinamili sa kanyang sasakyan, na agad niyang ikinainis. Ngunit nagbago ang kanyang timpla nang makita niya ang isang babae. Agad siyang nagpakalunod sa pantasya tungkol dito at sinimulan siyang sundan pauwi habang ipinapahayag ang kanyang masasamang balak oras na magkaroon siya ng pagkakataon. Gayunman, nadismaya siya nang lumabas ang asawa ng babae, iniisip na mas mapapaligaya niya ito kaysa sa kanyang asawa. Sa labis na pagkadismaya, umalis siya at bumalik sa kanyang bahay, galit na bumubulong tungkol sa kanyang nabigong pagkakataon. Kinabukasan, nakakita siya ng isang pamilya na lumabas mula sa isang tindahan. Napansin niyang may interes siya sa babae ngunit may matinding galit sa asawa nito. Bigla, nakita niya si Madison Richards, isang babaeng nakasuot ng floral dress,
habang tinutulungan nitong sumakay sa kotse ang kanyang nakababatang kapatid. Dito niya isinambit ang kanyang pagkagiliw dito at agad niya itong sinundan pauwi. Sa tahimik at maingat na paraan, sinimulan niyang kunan ng video ang bawat kilos ni Madison, na natili sa labas ng kanyang bahay na may matibay na pasensya at determinasyong alamin pa ang mas maraming detalye tungkol dito. Sa huli, nagdesisyon siyang manatili doon magdamag, umaasang makahanap ng pagkakataon upang makita ito muli. Kinabukasan, nabahala siya nang mapansing wala ang kotse ni Madison sa garahe, kaya buong araw siyang naghintay hanggang hating gabi. Nang sa wakas ay dumating ito, agad siyang bumaba ng kanyang van, walang pag-aalinlangang sumugod sa kanya mula sa likuran. Dali-dali niyang itinulak si Madison papasok sa kanyang van, mariing iginapos gamit ang kadena, at tinakpan ang kanyang bibig gamit ang duct tape upang pigilan ang kanyang sigaw na makahingi ng saklolo. Muling nagmaneho si Daniel pabalik sa liblib na lugar kung saan siya nagpalipas ng gabi. Sa kabila ng kaawa-awang kalagayan ni Madison, patuloy niya itong kinukunan ng video, na nagbibigay sa kanya ng labis na kasiyahan. Bago matulog, sinubukan niyang kausapin si Madison, na nakatalikod sa kanya dahil sa matinding takot. Pinilit niyang iparamdam dito na wala siyang masamang intensyon at inihayag ang kanyang pananabik na makasama ito. Kinabukasan, naghanda si Daniel ng agahan para sa kanila, kaya gin-icing niya si Madison at inalok ito ng pagkain. Ngunit nang alisin niya ang tape sa bibig nito, agad itong napasigaw ng malakas upang humingi ng tulong. Sa gulat at takot, mabilis na isinara ni Daniel ang pinto ng van sa mukha nito at lumayo ng may labis na inis. Maya-maya, nang hamupa ang takot ni Madison, lumapit si Daniel at humingi ng tawad sa kanyang naging reaksyon, ipinaliwanag na hindi niya kayang kontrolin ang kanyang emosyon. Ipinahayag niyang hindi siya maaaring magbago dahil naniniwala siyang hindi siya maaaring maging iba sa kung sino siya talaga. Kinabukasan, habang nananatiling nakagapos si Madison, napilitan itong ilabas ang sarili sa tabi ng van. Sinabi ni Daniel na hindi siya tumitingin, ngunit pa-impulse siyang sumisilip dito paminsan-minsan. Dahil sa kanyang limitadong kilos, napilitan si Daniel na tulungan siyang isuot muli ang kanyang panloob. Paminsan-minsan, hinihipo niya si Madison ng labag sa kalooban nito at sinasabi niyang siya ang pinakamagandang babae sa mundo, ngunit walang anumang emosyon ang makikita sa kanyang mukha. Pagsapit ng gabi, naupo siya malapit sa fire pit at pinilit si Madison na samahan siya habang siya ay nagluluto. Ibinahagi niya rito na natagpuan na niya ang kanyang tunay na kabiyak at sigurado siyang darating ang araw na mamahalin din siya nito. Makalipas ang isang araw, pagkatapos maligo ni Daniel sa labas ng van, hinailan niya si Madison palabas upang paliguan din ito. Pagkatapos, dinala niya ito pabalik sa loob at sinimulang panasan upang patuyuan. Ngunit nang makita niya ang hubad nitong katawan, hindi niya napigil ang mawalan ng kontrol at sinimulang pagsamantalahan ito. Sinubukan ni Madison lumaban, ngunit dahil sa kanyang kahinaan at limitadong kilos, hindi siya nagtagumpay at tuluyang napahagulgol na lamang. Pagsapit ng gabi, gin-icing ni Daniel si Madison at inaya itong maupo kasama niya sa tabi ng apoy. Ibinunyag niya rito ang kanyang sirang relasyon sa kanyang amang hindi kailanman naging bahagi ng kanyang buhay at sa kanyang inang alkoholiko, na naging dahilan ng kanyang matinding pakiramdam ng pagiging nag-iisa. Sa unang pagkakataon, naawa si Madison at napaluha habang nakikinig sa kanyang mga hinanakit. Ipinahayag ni Daniel ang kanyang matinding pagnanais na maranasan ang mga bagay na tinatamasa ng ibang tao. Habang papalapit ang madaling araw, sa wakas ay nagsimulang magsalita si Madison. Ikinwento niya ang sarili niyang masakit na karanasan tungkol sa kanyang amang iniwan ang kanilang pamilya. Sinabi niyang siya ang pumalit sa papel ng kanyang ama upang matulungan ang kanyang ina na makabangon. Dahil dito, ipinahayag niya kay Daniel na hindi pa siya handang mamatay dahil hindi pa niya lubusang natitikman ang buhay. Pagsapit ng gabi, habang nagpapainit si Madison sa tabi ng apoy, bigla siyang binuhat ni Daniel at ipinasok sa loob ng van. Muli niya itong sinamantala, binaliwala ang sakit at panghihina ni Madison. Matapos itong makatulog ng mahimbing, pinanood siya ni Daniel at napagtanto niyang kung nagkataong nagkita sila sa ibang sitwasyon, malamang ay hindi siya nito bibigyang pansin. Kinabukasan, bumalik si Daniel sa kanyang bahay at sinimulang ikabit ang isang hook sa dingding ng kanyang silid. Makalipas ang ilang sandali, nag-isa siya at pinanood ang mga footage ng kanyang mga ginawa kay Madison. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang van upang dalhin ito sa loob ng kanyang bahay. Habang naglalakad sila papasok,
iniutos niyang manahimik si Madison, na agad namang sumunod. Dinala niya ito sa kanyang kwarto at iginapos, habang paulit-ulit na ipinapahayag ang kanyang pagmamahal dito. Sa sobrang pagod, nanatili na lamang si Madison sa sahig, walang reaksyon at puno ng kawalan ng pag-asa. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Daniel, nagising si Madison at dahan-daang tumayo mula sa kama. Agad naman siyang napansin ni Daniel at nausisa kung saan ito pupunta. Upang hindi siya magalit, mahina hong ipinaliwanag ni Madison na pupunta lang siya sa banyo. Gayunpaman, tumanggi si Daniel na bigyan siya ng kahit kaunting pribadong oras, kaya't sinamahan pa rin niya ito habang inilalabas ang kanyang pangangailangan, na hindi man lang binibigyan ng kahit anong paggalang sa kanyang pribasya. Pagkatapos nito, sumabay si Daniel sa kanya sa shower at niyakap siya mula sa likuran. Sa kanyang pagkabigla, humarap si Madison at niyakap din siya pabalik, na labis na ikinatuwa ni Daniel. Makalipas ang ilang sandali, itinapat ni Daniel ang camera kay Madison habang nakaupo ito sa kama. Ipinahayag niyang gusto nilang magsimula muli, na para bang normal lamang ang lahat. Tinanong niya ang pangalan nito, at nang sabihin ni Madison, inilagay niya ito sa credit scene ng pelikulang kanyang ini-edit. Nang tanungin naman siya ni Madison pabalik, sagot lang ni Daniel ay, "Ako lang si Daniel," iniwan ang kanyang apelyido bilang isang misteryo. Habang nag-uusap sila, tinanong niya si Madison kung ano ang mga bagay na kinagigiliwan niyang gawin. Napangiti naman ito sa alaala at sinabing inaalagaan niya ang kanyang pamilya, lalo na ang nakababata niyang kapatid. Sa kanyang pagkamausisa, tinanong ni Madison kung bakit palagi siyang kumukuha ng video. Payak lamang ang sagot ni Daniel, "Isa akong artista." Sinubukan ni Madison na alamin kung bakit siya ang napili nito, ngunit agad siyang sinaway ni Daniel at binalaan na mag-ingat sa kanyang mga tanong. Nagkaroon ng katahimikan, kaya upang basagin ito, tinanong ni Madison kung iniisip ni Daniel na malapit nang matapos ang mundo. Para sa kanya, kung darating man ang panahong iyon, nais niyang masaksihan ang pagkawasak ng lahat, pati ang kanyang pamilya. Habang nasa kalagitnaan si Daniel ng kanyang pagdadalamati, biglang tumunog ang kanyang telepono. Sa pag-aakalang pagkakataon na ito upang humingi ng tulong, dali-daling bumangon si Madison at pilit na inabot ang telepono. Ngunit mas mabilis si Daniel, mahigpit niyang hinawakan ang leeg ni Madison at ibinalibag ito sa dingding. Bago lumabas ng silid, galit na galit niyang binalaan si Madison na huwag nang ulitin ang ginawa nito. Habang sinasagot ni Daniel ang tawag, sumigaw naman si Madison upang humingi ng saklolo. Sa sobrang galit, agad na bumalik si Daniel sa kwarto at pinarusahan siya ng walang pag-aalinlangan. Sa takot na may makadiscover ng kanyang lihim, sinimulan niyang tabunan ng makakapal at madilim na kurtina ang lahat ng bintana sa bahay. Matapos iyon, bumalik siya sa kwarto ni Madison. Nang makita niyang nanginginig ito sa takot, unti-unting nakaramdam siya ng kaunting awa. Sinubukan niyang suyuan ito, hinaplos siya at humingi ng tawad, pinapangako ang hindi na niya ito muling gagawin. Maya-maya, iniwan niya si Madison na nakakulong sa silid bago siya lumabas ng bahay. Hindi niya namamalayan na lihim siyang kinukunan ng video ni Daniel gamit ang isang nakatagong camera, gustong makita kung paano ito kikilos sa kanyang pagkawala. Nang marinig ni Madison na tuluyan nang umalis si Daniel, agad niyang inalis ang tape sa kanyang bibig at sumigaw para humingi ng tulong. Ngunit walang sumagot sa kanyang sigaw, at hindi rin siya nakatakas dahil narinig niyang bumalik na si Daniel. May hawak na paper bag, lumapit siya kay Madison at inilapag ang laman nito sa kama. Ipinagmamalaki niyang inihayag na ito ay isang espesyal na regalo para sa kanya. Ngunit si Madison, na halatang hindi natuwa, ay tinanggap ito ng walang gana. Inutusan siya ni Daniel na isuot ito. At bago siya lumabas ng kwarto, lumapit siya kay Madison at bamulong ng nakakatakot na babala, walang makakarinig sa kanyang mga sigaw. Makalipas ang ilang sandali, binawahan ni Daniel ng mapulang ilaw ang buong silid at inutusan si Madison na lumabas matapos magsuot ng mapangahas na kasuotan. Iginigiyan niya ang bawat kilos nito upang tumugma sa kanyang bisyon para sa kanyang pelikula, habang pinapaganda ang atmosfera sa pamamagitan ng pagtugtog ng malamyos na musika. Bagaman may pag-aalinlangan, sumunod si Madison sa kanyang mga utos. Hindi nagtagal, inilubog ni Daniel ang sarili sa pag-edit ng mga kuha niya kay Madison habang sumasayaw sa kanyang underwear, isinasama ang mga ito sa kanyang pelikula. Matapos ito, habang abala siya sa paghahanda ng kanilang pagkain, narinig niya ang tawag ni Madison mula sa silid. Dahil sa pag-uusisa,
Nagmadali siyang pumunta roon at tinanong kung ano ang kailangan nito. Nag-alok si Madison na tulungan siyang maghanda ng pagkain, kaya't naupo silang dalawa sa sahig ng kusina upang pagsaluhan ito. Habang kumakain, ibinahagi ni Daniel na hindi siya nasisiyahan sa luto ng kanyang ina, kaya't madalas siyang kumain sa labas. Sa kabilang banda, ibinahagi ni Madison na natuto siyang magluto upang maalagaan ang kanyang ina at nakababatang kapatid. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tinanong ni Madison kung ano ang dahilan ng kanyang walang humpay na pagkuha ng video. Isiniwalat ni Daniel na nararamdaman niyang tungkulin niyang ipakita sa lipunan ang totoong kalagayan ng tao. Dahil sa kanyang pagkamangha, nagpahayag si Madison ng kagustuhang mapanood ang pelikula ni Daniel. Dahil dito, masayang pinapanood ni Daniel sa kanya ang kanyang obra na pinamagatang Beautiful Friend. Maya-maya, ikinwento ni Daniel na dati siyang nagtatrabaho bilang isang filmmaker, ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi kailanman nagkaroon ng interes ang mga tao sa kanyang mga proyekto, isang bagay na labis niyang ikinadismaya. Pagbalik nila sa silid, tinanong ni Daniel si Madison kung pamilyar ito sa trauma bonding, na aniya ay siyang mensahe ng kanyang pelikula. Nang aminin ni Madison na wala siyang alam tungkol dito, ipinunto ni Daniel na ito mismo ang kanilang nararanasan sa kasalukuyan. Makalipas ang ilang oras, nagising si Madison at napansing pinalaya siya ni Daniel mula sa mga tanikala, kaya't napuno siya ng pag-asa na unti-unti na siyang lumalambot sa kanya. Subalit, ipinaalala lang pala ni Daniel na oras na upang gumamit siya ng banyo. Habang naliligo, tiniyak ni Daniel kay Madison na kaya niya itong alagaan, basta't papayagan lang siya nito. Sa parehong araw, tinuruan ni Madison si Daniel kung paano maglaro ng isang card game. Habang tumatagal, nagsimula silang maging mas komportable sa isa't isa. Sa isang punto, nagtanong si Daniel kung maaari niya siyang halikan dahil hindi pa niya ito naranasan kahit kanino. Nang hindi sumagot si Madison, idiniin ni Daniel na hindi naman nila kailangang gawin ito kung ayaw niya. Pinagmasdan ni Madison ang mukha niya at nag-isip ng ilang saglit bago siya lumapit at hinalikan ito. Dahil sa lumakas na tensyon sa pagitan nila, hindi na napigilan ni Daniel ang sarili, tuluyan niyang inangkin si Madison. Matapos ang kanilang pagtatalik, ipinagtapat ni Daniel ang kanyang pagmamahal kay Madison, at sa kanyang pagkabigla, tinugon ito ng dalaga, sinasabing nararamdaman niya rin ito para sa kanya. Binasag ni Madison ang katahimikan at hiniling kay Daniel na bilhan siya ng makeup dahil pakiramdam niya ay hindi siya maganda. Agad siyang siniguro ni Daniel na perpekto na siya sa kanyang paningin, ngunit makalipas ang ilang sandali ng pag-iisip, nagdesisyon siyang tuparin ang kahilingan nito, na nagpasaya kay Madison. Kinabukasan, bago umalis upang bumili ng makeup, muling iginapos ni Daniel si Madison. Ngunit sa halip na tretuhin ito bilang bihag, hinagkan niya ito sa labi na parang isang mapagmahal na kasintahan bago siya tuluyang umalis. Sa sandaling makaalis si Daniel, mabilis na pinunasan ni Madison ang kanyang bibig at sinimulang gumalaw sa loob ng silid, desperadong subukang palayain ang sarili mula sa mga tanikala. Hindi niya alam na lihim siyang binabantayan ni Daniel gamit ang isang kamera sa labas ng kwarto upang mahuli kung susubukan niyang tumakas. Samantala, habang nasa kalsada, inisip ni Daniel na sa wakas ay natagpuan na niya ang babaeng para sa kanya. Sa bahay, nadismaya si Madison nang mapagtantong wala siyang paraan upang makatakas. Pagbalik ni Daniel, nadatnan niya si Madison na tahimik na nakaupo sa kama, na para bang naging masunurin siya sa kanyang pagkawala. Ngunit nang suriin niya ang footage mula sa kanyang camera, nakita niya ang desperadong pagtatangka nitong makatakas. Agad siyang bumalik sa silid at kinuhaan ng video si Madison, na nalulugmok sa matinding dalamhati. Ipinahayag niya na ang lahat ng ito ay itinakda ng tadhana, na siya at si Madison ay itinadhana para sa isa't isa. Sa matigas na tinig, tinanong niya kung naiintindihan na ba nito ang kanyang sitwasyon. Sa sobrang panghihina, tumanggaw na lang si Madison, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagsuko. Maya-maya, may kumatok sa pintuan, si Janet. Alam ni Madison na ito na ang kanyang pagkakataon, kaya't agad siyang nagsisigaw upang humingi ng tulong. Ngunit mabilis si Daniel, agad niyang tinakpan ng duct tape ang bibig ni Madison upang pigilan ito. Ilang araw ang lumipas, ipinagmamalaki ni Daniel na natapos na niya ang pag-edit ng kanyang pelikula. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang obra, narinig niya ang pigil na pag-iyak ni Madison. Dahil dito, tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan, determinadong disiplinahin ito sa kanyang paraan.
Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.